Kabanata 371. Gabi, sa Blue Bay Villa. Naghanda ng hapunan si Maisie, at saglit, nawala siya sa usapan nila ni Erwin noong hapon. Hindi nagtagal, nakabawi siya sa ulirat at napagtanto na hindi niya nakita si Nolan na bumaba. Kaya naman, pumunta si Maisie sa study room at narinig niya ang boses ni Nolan nang kakatok na sana siya sa pinto. Isang engine failure ang sanhi nito. Sigurado ka ba? Dahan-daang binawi ni Maisie ang nakataas na kamay. Anong engine failure ang sinasabi niya? Hindi pa ba nagigising si Mr. Winters? Sige, naintindihan ko na. Dapat kang makipagtulungan muna sa investigasyon ng pulisya upang makita kung ang mag-asawa ay nakipag-ugnayan sa sinuman bago ang aksidente o kung mayroong anumang bakas ng paglilipat ng pera sa kanilang bank account. Tinapos ni Nolan ang tawag, napaangat ang ulo, at nakitang tinutulak ni Maisie ang pinto para pumasok. Nang makita ang ekspresyon ni Maisie, dahan-dahan niyang ibinuka ang mahigpit na nakaawang na labi. Ikaw. Narinig ko ang lahat, mahinahong putol ni Maisie sa kanya, na aksidente ba ang mag-asawang iyon? Lumapit si Nolan sa kanya, bahagyang hinawakan ang kanyang mga balikat, at sinabing may tame time na ekspresyon, oo, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang sanhi ng aksidente, at hiniling ko kay Quincy na tingnan ito. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Siya ay tila medyo walang kapangyarihan. Namatay na sila ng ganun na lang. Buhay pa si Mr. Winters. Kaya lang hindi pa natin alam kung kailan siya gising. Matalino siya. Sinadya niyang mag-iwan ng bakas ng kanyang kinalalagyan nang siya ay umalis. Ganyan ang pagdating ng ating mga tauhan para iligtas ang kanyang buhay. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie. Siya ba ang may gawa nito? Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Nolan. May alibay si Rowena. 2 tao ang nakatakas sa eksena, kaya kitang-kita na sila ay lubos na naghanda. Ngunit hindi sila makatakbo ng napakalayo. Hiniling ko na kay Hans na palihim na isil ang lungsod. Pagkatapos ay nagtanong siya, alam ba nila na buhay pa si Mr. Winters? Hindi nila alam. Inipit ni Nolan ang buhok na nakalawit sa pisngi niya sa likod ng tenga. Sinubukan ko si Rowena kanina, at sa tingin niya ay parehong patay na ang mga Winters. Hindi ko hinayaang isiwalat ng sino man ang katotohanan na si Mr. Winters ay buhay pa, kaya walang nakakaalam. Nagtaas ng mata si Maisie para tignan siya. Nalaman mo na ba ang tungkol dito kanina at wala kang balak sabihin sa akin? Natigilan si Nolan ng ilang segundo at saka nagpaliwanag na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, na aksidente sila hindi nagtagal matapos kayong magkita. Nag-aalala ako na maapektuhan ka. Medyo namutla ang ngiti sa mukha ni Maisie. Tinakat ko sila dahil lang gusto kong pilitin ang taong nasa likod nila na lumabas sa likod ng eksena. Pero hindi ko inaasahan. Kinuha siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi mo kasalanan. Ang partido na kumuha sa kanila ay hindi kailanman naisip na hayaan silang umalis sa isang piraso. Siguro dahil nagsimulang magsisi si Mr. Winters. Kaya naman sinubukan nilang patayin sila. Itinaas niya ang ulo niya. Nagsisisi siya. Tumanggaw si Nolan. Si Mr. Winters ay hindi lubos na nagtiwala sa kanila. Siguradong may nahanap siya, kung hindi niya sasadyaing ilik ang kanilang lokasyon noong sila ay kinuha. Nahulog kaagad sa pagmumuni-muni si Maisie. Maliwanag na napansin ni Mr. Winters na ang kabilang partido ay hindi magiging napakabait na tulungan sila ng tame time, kaya nag-ingat siya. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapahamakan ito sa kanila. Namatay kaagad si Mrs. Winters, at nasa coma pa rin si Mr. Winters. Ano man ang nangyari, isang buhay ang nawala. Ay nalalaya ni Maisie ang kanyang baba. Dapat ay may alam na si Mr. Winters bago niya ito pinagsisihan. Kung aaminin nila na buhay pa si Mr. Winters, siguradong gagawa sila ng panibagong galaw, di ba? Bigla siyang niyakap ni Nolan. Kaya, bilang ang tanging saksi natin, kailangan siyang protektahan. Nanginginig ang mga pilikmata ni Maisie habang may naiisip. Tumayo siya ng nakatingkayad at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito habang kumikinang ang kanyang mga mata. Kung si Mr. Winters ay mahalagang saksi, ano ang gagawin ng mga taong nasa likod nito kapag kumalat ang katotohanan na buhay pa si Mr. Winters? Mapapakali kaya sila? Kabanata 372. Wala silang iiwan na buhay. Napatingin si Nolan sa kanya. Gusto mo bang akitin ang salarin mula sa likod ng kurtina? Dahan-daang ngumiti si Maisie. Sigurado ka ba? Naramdaman ni Maisie ang init ng palad nito sa bewang niya at pinagmasdan ang pagbaba ng tingin nito at ngumisi.
May halaga ito kung iyong susubukan. Sa departamento ng administrasyon, nagtipon-tipon ang ilang empleyado na nag-order ng takeout para magchismisan sa break room. Narinig mo ba na ang mag-asawang nagdulot ng kaguluhan kay Mrs. Goldman ilang araw na ang nakalipas ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan? Siyempre, narinig kong sinabi ng mga empleyado sa ika-16 na palapag na walang kahihiyan ng mag-asawa para sisihin si Mrs. Goldman sa pagkamatay ng kanilang anak at humingi ng kabayaran kay Mrs. Goldman. Na-clarify na a few days ago. Pakiramdam ko ay hindi maipaliwanag na mali si Mrs. Goldman. Ano ang pangalan ng babaeng iyon? Winona, tama ba? Narinig ni Rowena ang usapan sa loob nang mapadaan siya sa break room, at natigil ang mga yabag niya sa pwesto nang marinig ang pangalang, Winona. Sumilip siya sa loob sa langit-ngit ng nakaawang na pinto at natuklasan niya na ito ay isang pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng ilang babaeng staff na kumakain ng kanilang tanghalian. Sino sa tingin mo ang naprovoke ni Mrs. Goldman? Siya ay nasangkot sa medyo maraming kaguluhan kamakailan. At yung couple na yon, they really deserve it. Ito ang kanilang kabayaran kung sila ay naaksidente. Tapusin na natin ang paksang ito. Anyway, hindi ba nailigtas ang lalaking iyon? Nabalitaan kong namatay kaagad ang kanyang asawa, ngunit nakaligtas siya doon. Gaano siya kaswert? Ang kamay ni Rowena na may hawak na mga dokumento ay hindi maiwasang humigpit habang ang kanyang ekspresyon ay naging malamig at mabagsik ng bigla. Damn it, hinayaan talaga ng mga walang kwentang yun na mabukay pa ang matandang geezer na yun. Nakita na ng matandang geezer ang mukha ko. Hindi siya dapat mabuhay. Sa Soul Jewelry Studio, nagmamadaling tinungo ni Cherry ang opisina ni Maisie at binuksan ang pinto. Maisie, ito ay masama. Ang Winters. Ngunit ang unang pumukaw sa kanyang mga mata bago pa man siya matapos magsalita ay ang eksenang sinusubuan ni Nolan si Maisie. Agad namang natulala si Cherry sa kinatatayuan. Parang lagi akong pumupunta sa maling oras ha. Pinawi ni Maisie ang tinidor na ginamit ni Nolan sa kamay nito sa sobrang kahihiyan. Salamat sa Diyos kumakain lang kami at wala nang ibang ginagawa. Tinitigan ng masama ni Nolan si Cherry. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya sa pagkakaabala kaya agad na pinagpawisan si Cherry at napangiti. Kung gayon, babalik ako mamaya. Get your ass in here. Oo, pumasok si Cherry sa opisina, umupo sa sopa, at nagsimulang magdaldal, Mr. Goldman, Maisie. Paano ka pa nakakakain ng napakaingat dito? Ang Winters ay naaksidente, at ang balita ay kumakalat ngayon sa kumpanya na parang isang napakalaking apoy. Alam na namin iyon. Sumimsim si Maisie ng sopas sa bowl, saka ngumiti. Kaya hayaan na lang ang mga chismis na gawin ang kanilang trabaho. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay para sa mga resulta. Hindi maiwasang magtaka ni Cherry. Anong resulta ang hinihintay natin? Magsasalita pa sana si Maisie ng casual na pinunasan ni Nolan ang kanyang mga kilay. Pumunta ka kay Quincy, at malalaman mo kung ano ang dapat gagawin. Oh, sagot ni Cherry. Tumayo, at lumabas ng kwarto. Napalingon si Maisie sa kanya. Bakit hindi mo ako hinayaang sabihin sa kanya? Hinawakan ni Nolan ang isang kurot ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at hinimas-himas ito. Si Cherry ay hindi masyadong handa sa mga taong malapit sa kanya. Kaya, maaari niyang sabihin sa iba kung sasabihin natin sa kanya ngayon. Iyon ay, nagpapahiwatig na si Cherry ay walang bantay laban kay Rowena, kaya kung sakaling malaman niya ang tungkol sa plano at si Rowena ay nagkataon na magtanong sa kanya tungkol sa isang bagay, maaari niyang sabihin sa kanya ang lahat. Kaya, ipinadala niya siya kay Quincy. Maaari niyang ituro sa kanya ang isang bagay o dalawa. Gumisi si Maisie. Hindi ba magiging dahado kay Cherry kung papayagan siyang umalis para sa lipunan? Napatingin si Nolan sa kanya. Ang ilang mga pagdurusa ay hindi maiiwasan, at malalaman niya na ang puso ng mga tao ay masama kapag siya ay nagdusa ng sapat. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nasa kanya pa rin sina Quincy at Hans. Wala siya sa posisyon para magdusa ng sobra. Kabanata 373. Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa balikat ni Nolan. Handa na ba si Quincy? Nagtaas ng kilay si Nolan. Ano sa tingin mo? Nang gabing iyon, walang nagbabantay sa labas ng ICU ward ng ospital. Nang mag-ikot ang nurse on duty, may nakita siyang doktor na dumaan at binati siya. Tumango ang doktor sa kanya at naglakad patungo sa ICU ward. Pagdating niya sa pinto ng ward at nakita niya ang nurse na paalis, tinulak niya ang pinto at pumasok.
Pagkatapos ay nakita niya ang taong nakahiga sa kama sa mahinang liwanag mula sa labas ng ward, umakyat sa kama, at kumuha ng bote at syringe sa kanyang bulsa. Tinusok niya ang karayom sa infusion bag, at nang pipigain na sana niya ang syringe at hayaang tumulo ang likido sa loob sa bag, biglang bumukas ang ilaw ng ward. Agad niyang ibinaling ang ulo, at sinuntok na siya ni Cherry sa lupa. Hiniling ni Quincy sa mga bodyguard na nasa likod niya na padapain siya sa lupa at tanggalin ang kanyang face mask. Nagagalit ang lalaki habang tinitigan sila ng masama. Ikaw, napasulyap si Quincy sa kanyang relo, at nakataas ang sulok ng kanyang mga labi. Hindi ko ine-expect na hindi ka talaga susuko nung sinadya naming mag-leak ng balita. May naintindihan ang lalaki at nagulat siya. Isa itong bitag. Sinabi ni Quincy sa iba, dalhin ninyo na siya. Sa Blue Bay Villa, nakatanggap si Nolan ng mensahe mula kay Quincy. Umupo, ang lalaki ay bihag sa Summer Pavilion. Kakatapos lang maligo ni Maisie, basa pa ang buhok nang lumabas ng banyo. Nakatapis siya ng tuwalya at nakita niya itong nakatingin sa phone niya. Nagawa na ba nila? Kinagat ni Nolan ang kanyang mga labi. Oo, talagang nahuli ng isda ang pain. Gusto nilang kitilin ang buhay ni Mr. Winters sa sobrang pagmamadali. Mukhang may alam talaga si Mr. Winters. Naglakad siya patungo sa tokador at kinuha ang hairdryer para hipan ang kanyang buhok. Kung walang alam si Mr. Winters, hindi na siya kailangang iligpit ng kabilang partido kahit ano pa ang mangyari. Hindi sumagot si Nolan ng damapo sa katawan niya ang malungkot niyang mga mata. Nakasuot siya ng itim na lace nightdress, at ang kanyang pagkilos ng pagsuklay sa kanyang buhok kapag hinihipan ang kanyang buhok ay lubhang kaakit-akit at mapang-akit. Sapat na ang magandang figure para kumulo ang kanyang pagnanasa. Natutuyo pa lang ang buhok niya nang sumulpat si Nolan sa likod niya, niyakap siya, at kinuha ang hairdryer niya. Nolan, nagpapatuyo ako ng buhok, ikaw. Sinuklay ni Nolan ang kanyang mahabang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at ang kanyang boses ay parang napakababa. Ang paggamit ng hairdryer ay nakakapinsala sa kalidad ng iyong buhok. Nagulat si Maisie. Tinitigan niya ng may pag-aalinlangan ang lalaking nakatayo sa likuran niya sa salamin at nagtanong, hindi ko akalain na iyon ang iniisip mo, tama ba ako? Isang tawa ang lumabas sa kanyang ulo, at ang kanyang kamay. Mukhang mas kilala mo na ako. Tumigilid si Nolan at hinalikan siya sa balikat at likod. Maya-maya, napalingon sa kanya si Maisie, natulala ang isang paa. Nahulog na sana siya kung hindi dahil sa dressing table sa likod niya. Teka, hindi ba tayo pupunta? Huwag kang mag-alala, may oras pa. Inukupo siya ni Nolan ng walang pakundangan at ingat. Ang mapanglon niyang mga mata ay hindi gustong makaligtaan ng alinman sa kanyang mga nakakalasing na ekspresyon. Bahagya kumunat ang kamyang noo. Medyo madugong eksena iyon, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang pagkasuklam. Pagkatapos ay inilagay ang isang Amerikana sa kanyang mga balikat. Sinuntok ng lalaking nakaitim ang tiyan ng lalaki kaya't ang lalaking sa mukha ay may bakas pa nga ng dugo sa kanyang suka. Marahil ay ayaw ni Nolan na makakita siya ng ganoong kalupit na eksena, kaya inabot niya ito at hinimas ang tuktok ng kanyang ulo. Z. Bakit hindi mo ako hintayin sa labas? Sinundan ni Maisie si Nolan sa pribadong silid at nasaksihan niya ang eksena kung saan binugbog ang lalaki. Sa pribadong club, Summer Pavilion. Fuck, gusto mo pa bang umarte ng matigas ang ulo? Kabanata 374. Napasulyap si Maisie sa kanya at bamulong, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi naman ako mahina para hindi ko ito matiis. Ang ilang mga tao ay hindi makayanan ng dugo at kalupitan, at ang mga mas mahina sa psikolohikal ay makakahanap ng gayong mga eksena na masyadong kakilakilabot. Maaaring hindi siya makapag-adjust dito, ngunit kaya pa rin niya. Ngumiti lang si Nolan, tumikim si Quincy, at pagkatapos ay tumigil ang mga lalaking nakaitim. Isang madugong ngiti ang binigay ng lalaking may bagbog na ilong at namamaga ang mukha sa lahat ng pambubugbog. Kahit paano mo ako pahirapan. Iyan ang ginagawa ko. I dare you to bitch me to death. Lumapit ang lalaking nakaitim kay Nolan at magalang na sinabi, Mr. Goldman, ang lalaking ito ay kasing tigas ng isang mola. Kahit gaano natin siya matalo, hindi siya susuko ng iba. Lumipat ang malamig na tingin ni Nolan sa lalaki habang walang pakialam na sinabi niya, dahil gusto mong magduso ng ganito, ipagpatuloy natin ito. Tinala ni Nolan si Maisie sa sopa, umupo, at dahan-dahan at mahinahong kinuha ang alak mula sa mga katulong. Napasulyap ang lalaking nakaitim kay Maisie na may pag-aalinlangan. Sir, nandito si Mrs. Goldman. Kung kumilos tayo ng walang awa.
May isang babae dito, kaya natakot sila na matakot siya kapag masyado silang walang awa sa kanilang mga kilos. Mahinahong ngumiti si Maisie bago makapagsalita si Nolan. Ayos lang. Dapat gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang siyang patayin. Pinawian na siya ng buhay. Ang pagtatapos sa kanya ay magiging isang madaling paraan para sa kanya. Tumingin si Nolan kay Maisie at bahagyang tumaas ang kilay. Lahat ng lalaking nakaitim na iyon ay nagulat. Ginang, parang walang awa na babae si Goldman. Tumanggaw ang isa sa mga lalaking nakaitim dahil sinabi na ni Mrs. Goldman, kaya oras na para isuot ang ating game face. Ang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal, "Fuckers, I dare you to kill me." Si Quincy na nakatayo sa gilid ay nagtaas ng paa at sinipa ang ulo. Sinipa siya sa gilid ng pader, nawala ng malay sa isang segundo, at hindi na makabangon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Maisie si Quincy, na noon pa man ay maamo, napakabangis at hindi mapagpatawad. Hinubad ni Quincy ang kanyang Amerikana, isinuot ang kanyang brass knuckles, at tiningnan ang lalaki ng may pagkukunwari. Ang pagpatay sa iyo ngayon ay katumbas ng hindi direktang pagpapakita ng awa sa iyo. Muntik nang bugbugin ang lalaki, ngunit hindi siya humingi ng awa sa huli na parang humihiling na mamatay. Hindi niya binigay ang kanyang mga kasabwat mula simula hanggang wakas. Nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki, lumapit si Quincy kay Nolan. Namatay siya. Sumimsim si Nolan ng masarap na alak sa baso. Ang malamig niyang mga mata ay mukhang malungkot, gisingin mo siya. May nagdala ng isang balde ng malamig na tubig at ibinuhos sa kanya. Iminulat muli ng lalaki ang kanyang mga mata ng mahina. Ang paulit-ulit na pagpapahirap ay nagpawi sa kanyang pagnanais na mabuhay. Paus ang boses niya, "Patayin mo na lang ako." Nagsalubong ang mga pilak mata ni Maisie, at bigla nitong sinabi ng magmo-move on na sila sa kanya, "Teka lang." Huminto ang mga lalaking iyon at lumingon sa kanya, at maging si Quincy ay mukhang nagdududa. Mahinahong tumingin si Nolan kay Maisie, na tumayo at naglakad patungo sa lalaki. Gayunpaman, dali-dali siyang pinigilan ni Quincy bago pa siya makalapit sa kanya. "Miss Vanderbilt, mas mabuting huwag kang masyadong lumapit sa kanya, baka. Hindi niya ako kayang saktan hanggat nandito ka." Tinapik ni Maisie ang balikat niya. Pinawi ni Quincy ang kanyang kamay at pinanood si Maisie na nakahalukip-kap sa harap ng lalaki, "May pamilya ka ba?" Bahagyang nanlaki ang mga pupil ng lalaki nang marinig niya ang pangungusap na ito, ngunit hindi nagtagal ay natahimik siya. Ang hindi pagnanais na sumagot ay minsan ay katumbas ng pag-iwas sa tanong. "Mukhang may pamilya ka na." Tumanggaw si Maisie at tinignan siya ng may kaunting simpatiya. "Mayroon kang pamilya, ngunit handa ka pa ring isakripisyo ang iyong sarili para sa isang random na employer. Maaaring may dalawang dahilan. Maaaring ang buhay ng iyong pamilya ay nasa mga kamay ng iyong amo, at napipilitin kang gawin ito, o sinusubukan mong protektahan ang iyong pamilya mula sa paglabag." "No," pamantong hininga ang lalaki. Kabanata 375. Napangiti si Maisie. "Halatang dilat ang mga mata mo nung tinanong kita kanina. Iyan ay nagpapatunay na labis kang kinakabahan sa tanong na ito. Not to mention the hesitation na ipinakita mo nung sumagot ka ng no. Sabi ko sa'yo, hindi." Biglang nataranta ang lalaki at parang gusto siyang suntukin ng buong lakas. Sa kasamaang palad, siya ay pinasuko sa lupa ng dalawang lalaking nakaitim. Natigilan si Maisie, ngunit mabilis itong nabawi, dahan-daang tumayo, at walang ekspresyong tumingin sa kanya. "Bagaman hindi ko alam kung alin sa dalawang dahilan ang pinakaangkop sa iyong sitwasyon, mas mabuting isipin mo kung mayroon kang bargaining chip para panatilihin silang ligtas o wala. Dapat ay nakita mo na ang kapalaran ng Winters, pagkatapos ng lahat, ikaw ang taong naging sanhi ng insidenteng iyon, kaya dapat mong malaman ang pinakamahusay." Ang lalaki ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw, at tumingin sa malayo gamit ang kanyang blankong mga mata. Walang nakakaalam kung naubusan na siya ng lakas para makipaglaban o nawalan na ng pag-asa. Lumapit si Nolan sa tabi ni Maisie, ipinulupot ang kanyang braso sa kanyang mga balikat, humarap kay Quincy, at sinabing, humingi ng isang tao na magbabantay sa kanya at tanungin siyang muli pagkatapos niyang magkaroon ng oras na pag-isipan iyon. Tumanggaw si Quincy. Matapos ihatid ni Nolan si Maisie palabas ng private room, bigla niya itong binuhat at dinala sa kotse. Matapos siyang dalhin sa kotse, itinukod ni Nolan ang kanyang braso sa upuan, itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, hinayla siya palapit, at itinaas ang mga sulok ng kanyang mga labi. "Si, marunong ka talagang magbasa ng psychological hints." Tumaas ang kilay ni Maisie.
Bakit hindi ko alam kung paano gawin ito? Nang makitang tinatitigan ni Nolan ang kanyang sarili sa nakakapasong tingin, bahagyang umiwas siya ng tingin at sumagot, mahilig magbasa si Wayne ng mga librong may kinalaman sa psikolohiya, kaya minsan ay sinusuri ko ang mga ito kapag naiinip ako. Kaya isang bakas ng init ang dumampi sa kanyang labi. Medyo matagal bago siya nakahinga. Pinunasan ni Nolan ang kanyang maselang labi gamit ang kanyang daliri at mahinang tumawa. Napakatalino ng asawa ko. Talagang natagpuan ko ang aking sarili na isang kayamanan. Ang aking batang asawa ay talagang isang maliit na kayamanan. Bahagya siyang tinulak ni Maisie palayo at ikinabit ang seatbelt. Ang ginawa ko lang ay bluff. Siya ang nagbigay ng mga pahiwatig. Napangiti si Nolan. Ang matandang iyon ay talagang nag-claim na wala ka kung ano ang kinakailangan upang maging may bahay ng mga Goldman. Mukhang siya na ang may pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Nag-iba ang tono ni Maisie. Sa kanyang opinyon, ang may bahay ng mga Goldman ay dapat na si Rowena. Nagseselos ka na naman. Natahimik si Nolan at sabay na napatawa. Iniba ni Maisie ang usapan. Paano kung hindi umamin ang lalaking iyon? Nahulaan na namin ang utak sa likod ng buong pangyayaring ito, kaya hindi mahalaga kung umamin siya o hindi. Yumuko si Nolan at hinalikan siya sa noo, ginulo ng mainit niyang hininga ang buhok na nakalawit sa kanyang noo. Natural siyang magpanik kapag may nagpanik. Kinabukasan, sa Black Gold Group, naglakad si Rowena papunta sa administrative office at biglang narinig ang boses ni Maisie nang kakatok na sana siya sa pinto. Miss Summers, bahagyang nanlumo ang mga mata ni Rowena nang makitang naglalakad si Maisie sa kanyang direksyon, ngunit nagpakawala pa rin siya ng monotonous na ngiti sa kanyang mukha. Miss Vanderbilt, bakit ka nandito? Bakit laging nandito ang bitch na to? Nagtaas ng kilay si Maisie. Narinig mo na ang tungkol sa mga alingaw-ngaw tungkol kagabi, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Nagtatampo ang tono ni Rowan. Mahinang ngiti ang ibinigay ni Maisie at casual na sinabi, sinalakay si Mr. Winters sa ospital kagabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rowena, ngunit agad niyang napigilan. Damn it, may nalaman ba ang bitch na ito? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mabilis niyang kinalma ang sarili, nagpakawala ng inosenteng ekspresyon, at inilihis ang paksa. Miss Vanderbilt, hindi ko pa rin alam kung bakit kailangan mong magpinta sa akin. Kung dahil kay Nolan, kasal ka na sa kanya, bakit kailangan mo pa akong mag-ingat? Inipit ni Maisie ang buhok sa likod ng tenga. Ngunit sinabi ng lalaking nahuli sa ospital kagabi na kilala ka niya. Kabanata 376. May napagtanto si Rowena, at nagkaroon ng banayad na pagbabago sa kanyang ekspresyon, Maisie, huwag mo akong i-frame ng walang ebidensya. Hindi kita piniframe. Sinalubong ni Maisie ang kanyang mukha sa isang matingkad na ngiti. Bakit mo naman naisip na piniframe kita? Kahit na ang lalaking yun ang gumawa, sinabi lang niya na kilala ka daw niya, kaya tinanong ko lang sa iyo kung kilala mo siya. Gustong pumasok ni Maisie ngunit nagkunwaring may iniisip, pagkatapos ay sinabing, nga pala, natatandaan mo ba na ang lalaki ay may matigtig na balat na may mga acne scars? Hindi pwede yon. Biglang napalunok si Rowena habang nanginginig ang balikat at medyo namutla ang mukha. Pumasok na si Maisie sa opisina, at sinugod siya ni Rowena para pigilan. Mabuti kong malinaw. Nang makita ni Rowena si Nolan na nakaupo sa opisina, biglang naging malinaw ang hindi mapakali sa kanyang bituka. Nolan ako. Mukhang talagang nagtatrabaho siya para sa iyo. Ang kanyang casual na salita ay nagpaputi ng mukha ni Rowena na parang kumot. Napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay isang bitag na naghihintay para mahulog siya. Alam niyang nahulog siya sa bitag nila nang hindi namatay ang matandang iyon. Paano niya hinayaan na makuha siya ng mga ito? Nag-dial ng number ang kamay niyang nakahawak sa cellphone niya. Nolan, hindi talaga ako kasali. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Rowena para magpaliwanag. Hindi ko alam kung kailan ko nasaktan si Miss Vanderbilt at bakit niya ako ginaganito, Nolan. I swear, hindi ko talaga. Hindi mo ba ginawa ito? Pinutol siya ni Nolan habang malamig na nakatingin sa kanya. Tumigil sa pagsasalita si Rowena. Malungkot ang opisina, at nagsimula siyang magpanik. Hinawakan ni Rowena ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, Nolan, bakit ganito ang pakikitungo mo sa akin? Tamad na umupo si Nolan sa upuan, madilim ang amber niyang mga mata. Sinabi ko na, dapat alam mo ang ginawa mo. Natigilan si Rowena, at isang malakristal na luha ang tumulo sa gilid ng kanyang mata. Mahinahong sinabi ni Nolan,
Inamin ni Willow na Lady Wolfsbane, ang binanggit niya hindi si Rowena Summers. Hindi siya naniwala sa kanya. Nanginginig si Rowena, at bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Oo, tinulungan ko si Willow. Pinalabas ko siya, pero ano ang patunay nito? Pinalabas ko si Willow, pero siya ang naghiganti kay Maisie. Paano ko naging kasalanan iyon? Inaamin ko na nalaman ko na si Maisie ay kamag-anak ng De Arma mula kay Willow, at sinabi ko kay Lolo, ngunit ito ay para sa ikabubuti ni Lolo. Malamig at madilim pa rin ang mga mata ni Nolan. Kaya minanipela mo ang tiwala ni Lolo at ginamit mo siya para makipagkita kay Stephen at tulungan si Willow na salakayin siya para maibintang mo ito sa kanya. Nolan, hindi ko siya ginagamit. Ginawa ito ni Willow. Kinasusuklaman ni Willow si Maisie. Paano mo maibibintang sa akin ang ginawa niya? Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Napatawa ng mariin si Nolan. Nasayang ko ang lahat ng paa at kamay ni Willow, at siya ay magiging isang taong may kapansanan ngayon. Inamin niya ang lahat para manatiling buhay. Sa tingin mo babubuhayin ko siya kapag nagsinungaling siya? Nanginig si Rowena. Tumigas ang ekspresyon ni Nolan. Sinubukan mo akong gamitin mula noong araw ng auction ng The Jade Store, at hindi ako kailanman nagtiwala sa iyo mula noong dumating ka sa akin na may dalang larawan ni Nazi at Francisco. Kabanata 377. Rowena, you know my bottom line, yet you've crossed it. Gusto mo pa rin ang tiwala ko. Dahil sa mga salitang ito, natahimik si Rowena. Hindi siya binigyan ni Nolan ng pagkakataong magpaliwanag. Maaari kitang palagpasin sa mga ginawa mo sa pagitan namin ni Z, ngunit yung ginawa mo kay Lolo at pagsabi sa kanya ng kung ano-ano sa likuran namin, sa tingin ko ay hindi na kailangan ng paglilinaw. Ang mukha ni Rowena ay maputi na parang kumot, at nakaramdam siya ng katangahan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao at nagtanong, bakit hindi mo ako tinawag noon sa harap ni Lolo? Gumisi si Nolan. Diba nasa iyo tiwala ni Lolo? Gusto kong malaman ang motibo mo. Nawalan ng lakas si Rowena. Natigilan si Maisie na tumingin sa kanya. May kinalaman ka rin ba sa kaso ni Winona? Matulis na tinitigan ni Rowena si Maisie, paano nagkaroon ng kaugnayan sa akin ang kaso ni Winona? Kalmadong sinabi ni Maisie, hindi mo ba alam na alam mo ang tanggalian namin ni Winona sa kampo? Kung mamatay ako, si Winona ang magiging pinakamalaking sospek. Dahil mayroon kaming magulong relasyon, si Winona ang magiging pinakamalaking sospek. Gayunpaman, naging madali para sa akin na paaminin si Winona ang kanyang ginawa. Subalit, pagkatapos na siyasatin siya ng ilang araw tungkol sa insident ng ahas, hindi niya ito inamin at biglang kinitil ang sariling buhay. Naikuyom ni Rowena ang kanyang panga. Paano ko malalaman? Ang mga taong pamilyar sa kampo ay hindi lamang mga instructor. Maaaring isang tao din na matagal nang namalagi doon, tama ba? Tiningnan siya ni Maisie sa gilid ng kanyang mga mata. Paano ang isang taong hindi pamilyar sa mga campground ay madaling nakalusot ng hindi napapansin at nakatakas? Pumalatay ang galit sa mga mata ni Rowena. Pinagmamasdan pa rin ni Maisie ang kanyang mga ekspresyon. Pag-isipan mo. Ang taong higit na gustong mamatay ako ay ang taong itinuturing ako bilang isang balakid. Natatakot si Winona na maparusahan. I warned her once, and she should have got her act straight. Mas duwag pa ang mga kaibigan niya kaysa sa kanya. So sinong maglalakas loob na pakawalan ng ahas para maibailan kay Winona ang sisi? Ito ay maaaring isang tao na nakakaalam ng aming relasyon at nagkaroon ng ilang kaugnayan sa akin. Hindi nagsalita si Rowena. Ang mga butil ng pawis ay nakatago sa kanyang buhok, mahirap makita, ngunit ang sulok ng kanyang kamiseta ay kulubot na sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina, at lumitaw si Titus. Nang makita si Rowena na nakatayo doon na namumula ang mga mata, sumimangot siya at nagtanong, ano ang nangyayari? Nagulat si Maisie sa biglang pagsulpot ni Titus. Parang may naisip si Nolan, mas lalong nagdilim ang mga mata niya. Nang makita ni Rowena si Titus, nakita niya ang kislap ng pag-asa. Lolo, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako, hindi ako karapat-dapat na maging espesyal na assistant ni Nolan. Bahagyang bumaba ang mukha ni Titus. Tumingin siya kina Maisie at Nolan at sinabing, ano ang ginawa ni Rowena para tretuhin ninyo siya ng ganito? Lolo, huwag mo silang sisihin. Iyon ay dahil tinatreto ko ng masama si Miss Vanderbilt dahil kamag-anak siya ng De Arma. Kinailangan ni Rowena na gumawa ng inisyatiba dahil wala sa kanyang panig ang sitwasyon. Kung mawawala sa kanya ang proteksyon ni Titus, ito ay magiging kakilakilabot para sa kanya.
Kilalang kilala ni Rowena si Titus. Kailangan niyang aminin ang kanyang mga pagkakamali at baguhin ang kanyang saloobin para mapunta sa panig niya. Kailangan niyang gawin ito para sa mga Summers. May gustong sabihin si Maisie nang mahinahong sinabi ni Nolan, kasing simple lang ba ng pagtrato sa kanya ng masama. Nolan, alam kong galit ka sa akin, ngunit iniisip ko ito para sa mga Goldman, sabi ni Rowena na may namumulang mga mata, na para bang siya ang maling inakusahan. Alam kong hindi ka maniniwala sa sinabi ko. Inaamin ko na gumawa ako ng paraan para iwan ka ni Miss Vanderbilt pero hindi ko siya sinaktan. Kabanata 378. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi. Mula nang mag-leak ng impormasyon si Nolan kay Rowena, natukoy na nila na may kaugnayan siya sa mga isyong iyon. Nang tangkaing lokohin siya ni Maisie gamit ang larawan ng lalaki, natarante si Rowena at inamin na hindi ang pinapante niya ang aming pinag-uusapan at hindi matiyak kung nahuli siya. Halata namang siya ang dahilan kung bakit nagpakita si Titus. Kumunat ang noo ni Titus. Maliit na issue lang. Hindi na kailangang humantong sa ganito. Nagtiwala pa rin siya kay Rowena. Matigas ang mga mata ni Nolan. Tumawa siya. Ang pagpatay ba ay isang maliit na isyo? Ito ay retorika. Nag-iba ang ekspresyon ni Titus habang nakatingin kay Rowena. Pilit na tinanggihan ito ni Rowena at nagpaliwanag, Lolo, hindi. Lagi akong nasa tabi mo. Alam mo kung sino ako. Ang ibig niyang sabihin ay hinding-hindi siya gagawa ng isang bagay na makakasakit ng isang tao. Nag-alinlangan si Titus, ngunit naalala niya na si Rowena ay nasa tabi niya sa mga nakaraang taon at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na wala sa linya o anumang bagay na masyadong kainahinala. Kaya, nadaman niya na ito ay bias lamang ng kanyang apo sa kanya, at siya ay umatras upang makompromiso. Kung ayaw mong nasa tabi mo si Rowena, ibalik mo na lang si Quincy. Bumaba ang tingin ni Rowena, at sumili ang puot sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung mananatili siya sa tabi ni Nolan. Nagtakda sila ng bitag para sa kanya at pinaghihinalaan siya sa lahat ng oras na ito. Mapalad siya na naniwala pa rin si Titus sa kanya, ngunit hindi niya magawang maupo. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, hindi na siya maaaring manatili pa. Walang ekspresyon si Nolan, na tila nahulaan ang kinalabasan. Madilim ang kanyang ekspresyon, at hindi siya umimik. Hiniling ni Titus kay Rowena na mauna nang lumabas at mariing sinabi kay Nolan, lumaki sa atin si Rowena, kaya kahit anong dahilan ng paghamak mo sa kanya, kailangan mo siyang tretuhin ng mabuti alang-alang kay Uncle Summers. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Nolan. Oo, mabait ang mga Summer na pinalaki ka, pero wala akong utang sa kanila. Hindi ko kailangang tretuhin sila ng maayos. Wala siyang pakialam sa paggalang sa kanila. Ikaw, nabulunan si Titus. Iniisip na si Maisie ang nag-udyok nito. Inirapan siya nito at lumabas ng opisina. Walang magawa si Maisie. Siya ang nagmukhang naging pasimuno ngayon. Lumapit si Nolan sa kanya at niyakap siya. Malungkot ka. Ang tinutukoy niya ay ang kinalabasan ng sitwasyon. Alam ni Maisie na si Titus ang magsasalita para kay Rowena, ngunit hindi niya inaasahan na lubos itong magtitiwala sa kanya. Medyo, hinawakan niya ang baba niya gamit ang daliri niya at hinaplos ang mga labi niya. Hindi pa naman talaga tayo natatalo. Natigilan si Maisie. Hindi sila nakaranas ng kabuoang pagkawala dahil nalaman man lang nila na si Rowena ang nasa likod ng lahat ng iyon at angklo na mayroon si Mr. Winters at ang isa pang lalaki. Napatingin si Nolan sa kanya. Gusto mo bang bisitahin si Mr. Winters sa ospital kasama ko? Si Mr. Winters ay lihim na inilipat sa isang pribadong ospital. Si Maisie, nakasama ni Nolan, ay tumingin sa ward, hindi pa ba gising si Mr. Winters? Umiling si Quincy, hindi pa. Ang sabi ng doktor ay nasa kanya na ang lahat kung madya'y gising siya o hindi. Walang sinabi si Maisie, ngunit narinig niyang nagtanong si Nolan, may nahanap ka na ba tungkol sa pamilya ng lalaking iyon? Huminto si Quincy, pagkatapos ay sumagot, oo, ngunit ang kakaiba, wala na ang kanyang mga magulang. Tumaan siya sa hiwalayan at walang malapit na kaibigan. Hindi niya sinusubukang protektahan ang sinuman gaya ng hinala ni Miss Vanderbilt. Ibinaba ni Maisie ang ulo para mag-isip. Nagkamali ba ako? Kabanata 379. Tama ka. Mahinahong sinabi ni Nolan, ang aming pagsisiyasat ay hindi sapat na lubusan. Sa tingin ko, ang taong pinoprotektahan niya ay kasangkot din dito. Pagkasabi niya nun, parang may naalala si Quincy. Oo, napansin ko na ang pera ay idineposito sa kanyang account tuwing makailang buwan. Nagtaas ng kilay si Nolan, tingnan mo ito.
Nang umalis sila sa ospital, nagpahatid si Maisie kay Nolan sa Vanna. Nakaparada ang sasakyan sa mga pangunahing pintuan, at nang siya ay bababa na, hinailan ni Nolan ang kanyang palso at tinitigan siya ng diretsyo. Talaga bang lilipat ka dito? Nagkatinginan sila ng ilang segundo, at pumikit siya. Hindi ako maaaring tumakbo sa paligid. She scoffed. Hindi ako pwedeng magtrabaho bilang dalawang tao. Sobrang nakakapagod. Nang matiyak na ang kanyang paglipat ay dahil sa trabaho, pinabayaan siya ni Nolan. Sige, susunduan kita sa gabi. Sige, bumaba ng sasakyan si Maisie. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Riley na naghihintay sa kanya habang nagmemeryenda. Ang kanyang opisina ay puno ng amoy ng pagkain, at siya ay nasarapan. Nang makita niya si Maisie ay nagkunwaring galit si Riley. Maisie, paano ka nakagalaw nang hindi sinasabi sa akin? Gumastos ako ng napakaraming pera para sa isang taxi para makita ka sa Black Gold. Nakita ni Maisie na may ilang bag siya sa tabi at ngumiti. Ano ito? Walang magawang umungol si Riley. Umuwi ako at pinalayas dahil nakipag-away ako sa tatay ko. Kinuha pa niya ang mga card ko. May ilang dolyar na lang ako. Ang init sa labas, at wala akong mapupuntahan, kaya pumunta ako dito para magpa-aircon. Miss Hill, hindi ba kita pinatire sa dati kong lugar? Pinutol siya ni Maisie na naka-cross arms. Awkward na sinabi ni Riley, wala akong pera pambayad ng bills, at kanina pa naputol ang tubig. Pumunta si Maisie sa couch at umupo. Sabihin mo sa akin kung bakit ka pinalayas ng iyong ama sa pagkakataong ito. Inubos ni Riley ang lahat ng pagkain niya at sumagot, hindi ko alam kung ano ang meron kay Madam Lucas at sa tatay ko. Hiniling nila sa akin na magpakasal sa pamilya Lucas, at kahit ang aking tiyahin ay sumang-ayon dito. Ako ang huling nakaalam. Kung hindi ako lumaban at hindi ako pinalayas, magiging magkamag-anak tayo in the future. Hindi kita sinasamantala. Nakahiga si Riley sa sopa at tila nasulyapan ang kahulugan ng buhay. Ano sa tingin mo ang ginawa ko para maging karapat-dapat ako dito? Kung ikakasal ako kay Luis, malamang mas maaga akong mamatay. Napangiti na lang si Maisie nang marinig ang reklamo nito. Ang gwapo ni Luis. Si Luis ay pinsan niya at guro ni Colton sa paaralan. Maraming babae ang gustong pakasalan siya dahil apo siya ni Hernandez de Arma at dahil sa kanyang hitsura at talino. Ang pagbuo ng koneksyon sa pamamagitan ng pag-aasawa ay isang napakapangkaraniwang bagay sa mga mayayaman, at ang Hills, Lucases, at Boucher ay palaging konektado, kaya sandali lang para isipin ni Mrs. Lucas si Riley. Mas kaunti ang mga alalahanin kung kilala nila kung kanino sila ikakasal. Umupo si Riley at walang magawang nagtanong, ano ang maganda sa kanya? Alam mo ba kung paano niya ako inaasar? Magiging masaya ba ang buhay ko kung magpakasal ako sa lalaking ganyan? Kung walang saya, mamamatay lang ako sa galit. Tumawa si Maisie. Laging may awayan sa pagitan ng magkasintahan. Nilabas ni Riley ang phone niya. Sa tingin ko oras na para ilagay ang pagkakaibigan natin sa blacklist. Kabanata 380. Kumaway si Maisie. Sige, nabayaran ko na ang mga bayarin mo sa buong taon. Dapat maghanap ka ng trabaho. Kahit na tumanggi kang maging isang mayaman na babae, hindi ka maaaring maging isang tramp. Kahit medyo masakit ang sinabi ni Maisie, ngumiti pa rin si Riley. Bagamat nahihiya ako na kailangan mong bayaran palagi ang mga bayarin ko, alam kong mahal mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ako ng trabaho sa mga susunod na araw. Sa Goldman Mansion. Lolo, maniwala ka sa akin, wala talaga akong ginawa. Pamwestong si Rowena sa likod ni Titus at nakayuko ang ulo, pinoposisyon ang sarili bilang biktima. Napatingin sa kanya si Titus. Maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mong wala ka talagang kaugnayan sa lahat ng iyon, Rowena, pero may kailangan akong itanong sa iyo, at kailangan mong sagutin ako ng totoo. Pinagdikit ni Rowena ang labi at tumango. Tinanong niya, ikaw ba ang nasa likod ng malapit na aksidente ng dalawang bata? Maaaring baliwalain ni Titus ang lahat, ngunit ang buhay ng kanyang mga apo sa tuhod ay mahalaga, kaya kailangan niyang malaman. Umiling si Rowena, hinawakan ng mahigpit ang kamao. Hindi ako yon. Ang kapatid ni Maisie na si Willow ang may gawa nito. Never silang nagkaroon ng magandang relasyon. Kung alam kong si Willow ang nasa likod niyan, hindi ko na sana siya inilabas sa mga lansangan. Mukhang kaawa-awa si Rowena at same time na pinag-iisipan ang kanyang mga pagkakamali, ngunit ang lubos na pagtitiwala ni Titus sa kanya ay nagsimulang mag-alinlangan, at sinabi niya,
Tandaan mo na kaya kitang protektahan, ngunit kapag nalaman kong may kaugnayan ka sa mga bata na nasasaktan, hinding-hindi kita mapapatawad. Umalis si Rowena sa study room, at ang tensyon na doon niyang katawan ay lumuwag, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa rin. Mukhang kailangan niyang ilihis ang hinala ni Titus. Paumanhin, Nolan. Sa hating gabi, bumuhos ang ulan. Isang itim na kotse ang dahan-daang dumaan sa ulan. Madilim ang mga mata ni Nolan gaya ng gabi habang siya ay nakaupo sa likurang upuan. Tiningnan siya ni Quincy sa rearview mirror, Mr. Goldman, tiningnan ko ang may-ari ng account. Kapatid iyon ng lalaking iyon. Nasaan na siya? Mahinahong sagot niya. Sa kampo. Medyo nag-alinlangan si Quincy. Siya ay isang taong lubos naming kilala. Nanlamig ang mga mata ni Nolan, at hindi siya umimik. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niya ang papalapit na mga ilaw mula sa side mirror sa labas. May sumusunod sa atin. Nakita din ito ni Quincy. Sige, pinilisan niya. Sa Blue Bay Villa, pinatuyo ni Maisie ang buhok gamit ang tuwalya habang papalabas ng shower. Napakunot ang noo niya nang mapansing lumalakas ang ulan. Sinabi ni Nolan na lalabas siya para sa ilang apurahang negosyo ngunit hindi pa siya bumabalik. May nangyari ba? Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial, ngunit walang sumasagot, at kinabahan siya. Tinawagan ni Maisie si Quincy, at nang matapos ang tawag, agad niyang tinanong, nasaan si Nolan? May sinabi si Quincy sa kanya, at agad niyang ibinaba ang tawag. Nagpalit siya at lumabas na may dalang payong. Agad siyang dumiretso sa surgery department nang makarating siya sa ospital. Nakita ni Maisie si Quincy sa corridor at binilisan niya ang paghawak sa braso ni Quincy. Anong nangyari? Nasaan si Nolan? Ayos lang ba siya? Ibinuka ni Quincy ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay nang makita kung gaano siya kabalisa, ngunit isang malalim na boses ang nagmula sa likuran nila. Ayos lang ako. Nagulat si Maisie nang makitang hindi nasaktan si Nolan. Lumapit sa kanya ang lalaking malapad ang balikat at niyakap siya.